Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Yan po si Congressman El Rey Villapuerte. Ayan mga kababayan. At meron po siya ng mga pick-up lines mga kababayan. Meron po kasing event yan po sa Nabua, sa Kamsur. At meron po siya mga binitawang mga pick-up lines. Si Congressman El Rey Villapuerte. Yung mga congressman, alam niyo mga kababayan, kapag nandun sila sa hearing, di ba ang tawag? Your Honor, Mr. Speaker, Your Honor. At talagang ginagalang natin itong mga congressman na to. Diba? Honorable, diba? Pag tinatawag sila, Honorable El Rey Villapuerte. Ito yung mga tawag sa kanila. Honorable Abante. Honorable Congressman Manik Manaog. Oh. Diba? Ayan yung mga tawag natin sa mga congressman. Honorable, kagalang-galang. Mamaya panoorin natin kung sa tingin nyo kagalang-galang ba ito si Congressman El Rey Villapuerte. Lalong-lalo na itong mga taga-Kamsur. Pakinggan nyo nga yung inyong congressman. Diyan po sa Kamsur, tingnan nyo nga kung ito ay kagalang-galang. Honorable. Kasi mga kababayan, itong mga congressman, sila po ay tinatawag na mga miyembro ng House of Representatives. Diba? Sila po ay tumatayong representante ng kanilang mga distrito. Halimbawa, ito si LJ El Rey Villapuerte. Siya po ay tumatayong representante ng isang distrito dyan po sa Camarines Sur, sa Bicol Region. At kaya ka pinili bilang representante kasi ikaw ay inatasan ng iyong mga constituents na dalhin dyan sa House of Representatives ang kanilang mga hinaing. Ikaw ay kanilang ginawang representative para yung mga kahilingan nila, yung mga reklamo nila, yung pangangailangan nila ay mailatag mo dyan sa House of Representatives. Kaya nga pinili ka nila honorable your honor, kagalang-galang na representante ng aming lugar dyan po sa Kamsur. Ayun ang sinasabi ng mga taga dyan sa Camarines Sur. Alam niyo ba na ganito ang inyong congressman? Alam niyo ba mga kababayan na nandyan sa Kamsur? Alam niyo ba na meron palang pagkamanyakol? Etong inyong congressman dyan. Alam niyo ba na ang bunganga nito bastos? At walang pakundangan, walang pakialam kung may mga batang makakarinig. Importante sa kanya, masabi niya yung kanyang mga pick-up lines. Hindi ko alam kung ano ba to, nakasinghot ata ito na. Bago humarap dyan sa event na yun, hindi ko alam kung nakasinghot to, kasi parang feeling ko lang mga kababayan, nung pinapanood ko to, feeling ko, hindi kaya ito nakasinghot ng kakaiba ng mga substance. Baka nakasinghot ito ng alam niyo yung mamahaling asin. Hindi kaya. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Itong inyong congressman dyan po sa Kamsur. Ang mga taga-Nabua parang chicks. Okay, yan. Balita ko, ang mga taga-Nabua parang chicks-saron. Alam niyo kung bakit? Chicks-saron ba kayo? Dahil ang ingay niyo pag kinakain kayo. Ay mga kababayan, tingnan niyo itsura di ba? Chicharon ba kaya? Kasi ang ingay nyo kapag kinakain kayo. Yung mukha niya, pag masdanin niyo mga kababayan yung mukha niya, parang merong kakaiba mga kababayan. Kita ko, ang mga Nabua parang basketball ring. Dahil masarap siya. Yung mga taga naman, taga dyan sa lugar nila, dyan sa Nabua. Tuwan-tuwa naman. Tuwan-tuwa mga kababayan. Meron ako nakita na nag-comment dito. Hindi ko lang makapin yung comment mga nag-comment dito mga kababayan, nag-send pa ng picture dyan po mismo sa audience ng neto ni Villapuerte. At meron mga bitbit na bata. At meron mga kabataan na nandun. At ito mga sinasabing pick-up line sa bastos ni El Rey Villapuerte, talaga naman yung mga taga-Kamsur, talaga ng mga
Ngiti-ngiti eh. Talaga sumisigaw pa kakatawa eh. Parang pinipitik yung singit eh. Ha? Parang tumatawa kinikilig eh. Ha? Parang nalalaglag yung panty. So yan ba yung inyong congressman? Natuloy natin. Ano pa ba sinasabi nito? Baril ka ba? Tingnan nyo nga oh. Yung mga ano rin oh, nagsisigawan oh. Ito ata yung birthday celebration ni ano eh. Ni El Rey Villapuerte at namimigay ito ng ano eh. Ng kung ano-ano dyan sa birthday niya. Pero mga kababayan ha. Tingnan nyo yung mga pinagsasabi niya. Wala nang pakialaman. Wala na. Kung may bata man dyan, may mga minor de edad man dyan, wala siyang pakialam. Basta masaya siya na isinisigaw niya itong kanyang mga pick-up lines na ano na bastos. Ha? Na hindi na kumbaga angkop o dyan po sa mga audience. Okay lang sana kung panay manyak yung mga nandyan eh. Pero mga kababayan, meron po mga ina ng tahanan, may mga bata dyan, kasama yung kanilang pamilya. Pero sa kabila nun, ituloy-tuloy pa rin itong si congressman ha. Sa kanya mga pick-up lines. Ano itong sinasabi niya? Ano raw? Baril ka ba? Oh. Pahiram kahit isang putok lang. Saka bigyan mo yung itsura niya. Talagang, ano ba yan? Bading ba to guys? Bading? Hindi naman siguro bading to. Alam ko may pamilya to, may anak to di ba? Pero ba't ganyan-ganyan yung akto niya? Ha? Hindi ba bading to mga kababayan? Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Pero tingnan mo yung itsura niyo. Baril ka ba? Pwede ba kita mahiram kahit isang putok lang? Yan yung sinasabi ni ni Villapuerte. Di ba eskulahan to? Eskulahan? Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Manyak na. Manyak ang dating mo, Brad ah. Grabe ah. Yan mga kababayan, yung congressman ninyo dyan sa Kamsur. Ha? Yung buka ng bibig, yung ano ng mata. Tapos yung estilo ng pagsasalita. Parang manyak na manyak eh. Manyakol ka ba? Congressman? Honorable? Kagalang-galang na congressman? Manyakol ka ba? Congressman? Manyakol ka ba? Walang iya ka. Gusto pa nyo? Tapos yung mga audience na tumantuwa rin. Anak lang to ako nagsama-sama na yung mga manyakol eh. Nagsama-sama na yung mga manyakol mga kababayan. Tumantuwa sila sa ginagawa ni Villapuerte. Ha? Sabi ko, gusto nyo ba ba? Walang iya kayo dyan. Pinagagawa nyo dyan sa Kamsur. Ito tuloy natin. Lamesa ka ba? Ang sarap mong patungan! Ketchup ka ba? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Tignan na nga natin kung magagalingan mo tagay na buwa. Galingan mo! Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainin! Yan na, nahawa na. Nahawa na, pati yung mga tao dyan sa Nabwa. Kamsur. Nahawa na sa kamanyakan nito. Nahawa na mga kababayan sa kanilang congressman. Tama nga naman, kasi kapag ikaw ay congressman, ikaw ay nag-representa ng iyong lugar. Hindi... Kung ano yung representative, ganun din yung nire-representa. Papayag ba kayo mga taga-Kamsur sa Nabwa? Na ganyan ang inyong congressman? Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream. Ice cream ka ba? Ang sarap mong dilaan. Mga kababayan kinikilig. Ano ba naman yung kinikilig si ate? Ba't ganoon? May mga bata dyan, mga kababayan. May mga bata. At eto naman si congressman.
Ibig siya maging halimbawa dyan sa kanilang lugar. Siya pa yung pasimuno, mga kababayan. Siya pa yung nagsimula ng kamanyakan. Nagsimula ng katarantaduhan dyan dyan sa programa nila. Oh. Kaya ba mga kababayan, pipili kayo ng congressman na ganyan? Congressman na bastos ang bunganga. At wala na hindi na iniisip kung may mga bata dun eh. Basta importante sa kanya, masabi niya yung kamanyakan niya. Oh. Payag ba kayo mga kababayan na ganyan ang inyong congressman? Oh. Kaya kayo yung mga taga dyan sa Kamsur, kung pipili kayo ng congressman, siguro doon yung kagalang-galang, honorable. Hindi yung ganyan, bastos. Di ba? Yung klase yan. Naturingan kayong congressman, naturingan kayong representante. Tapos ang mga style niyo, ang lumalabas sa mga ninyo, kabastusan. Wala niya talaga. Kakaiba talaga to si Bigla Puerte. Kakaiba po talaga to mga kababayan. Kaya, alala ko lang sa ating mga kababayan dyan sa Kamsur, baka pwede namang kung kayo mamimili, isiguraduhin ninyo na para sa tao yung inyong pipiliin. Yung talaga magiging representative ninyo. Yung matatawag yung kagalang-galang kasi tatawag kayo dyan, honorable, your honor. Di ba? Tapos ganyan, ganyan yung bunganga. Yung honor ba yan? Honorable ba yan? Kagalang-galang ba yan? Walang itong mga to. Ay, yung mga tao naman, tuwan-tuwa. Kasi syempre, pag hindi ka tumawa, baka hindi ka bigyan baka hindi ka bigyan ni congressman Kaya napipilitan silang sumabay. At yung kabastusan na itong kanilang congressman, talaga kinakailangan nilang sakyan. Kasi nga, namimigay Pero nakakalungkot lang, mga kababayan. Nakakalungkot kasi, itong mga to, na tumatayo yung representante ng kanilang mga distrito sa iba't ibang lugar, na tinatawag natin your honor, sila pa yung mga bastos. Sila pa yung pasinuno dito sa ganitong klaseng mga gawain. Pag ganito, mga kababayan, sa totoo lang, ilaglag nyo na yung mga ganito. Wala pong kwenta ito. Hindi na po sila nakakatuwa. At sa kayong mga nakakarinig dyan ng mga kabataan, hindi gagayahin siya. Si congressman naman, ganun Di ba? Yung congressman namin, bastos Pero nanalo. Patay tayo pag ganyan. Alright, so yun lang po mga kababayan. Naalala ko lang palagi, kapag dumating na po ang araw ng eleksyon, mamili po tayo ng para sa tao, hindi po para sa mga manyakol. Nakatulad na ito ni El Rey Villapuerte, na walang pakialam kung sino makarinig, bata matanda. Importante sa kanya, ma-release niya yung kanyang kamanyakan. Okay, so yun lang.